Hello guys, magandang araw sa inyo. Yun, naka-duty ulit ako dito sa Bike Imus Cavite. So for this video naman po, yun nga, sa mga di pa nakapanood, yung tukol dun sa MCD ko na nakrack na carbon fiber na frame, yan. Lagay ko na lang yung link in description description box. Yan. So ngayon, ang topic natin for today, discuss natin yung ipapalit kong frame. Yan, ito yung ipapalit kong frame, no? Actually, hindi naman totally palit. Bali, ang plano ko, ibabalik ko lang yung dati kong kasi meron kasi ako di ba dalawang bisikleta ko dati sa mga sa mga matagal na Naka MC Tremor ako dati tapos na tactical. Yan parehas na 27.5 na frame tapos parehas na 27.5 by 2.2. Yan. Yan yung ibabalik ko lang 'yon. Pero ngayon kasi since na yun nga yung MC Tremor ko hindi ko na magagamit. BXT naman. Yan, BXT at saka itong tactical. So yung BXT ko, hopefully na maka-purchase ako, yun yung gagamitin ko lang sa Bermosa lang. Or occasionally pang long ride na hindi masyado malayo. Yung pwede kong i-bike pa uwi. Yan. So ito kasi kailangan kong i-build to para sa mga long ride na talagang mahaba na kailangan kong mag-bus pa uwi. Kasi nga limitado ko sa oras dahil nga may trabaho ko dito sa shop. Yan. So ito yung gagamitin ko sa mga sa mga mas mahaba pa na hindi ko na kaya i-bike pa uwi. Tulad dun sa amin sa La Union o kaya sa Ilocos Sur, no. So yan, ito muna ang i-discuss natin yung frame. Yan yung frame na yan, yun nga tactical, no, TKO 3081C yan, natanda ko na kasi nakalagay na, no. Dati kasi ang frame na ginamit ko, black tapos may halong red. Ito naman parang blue, parang dark blue. Yan, so medyo may minimalist ang kulay kasi doon sa dati kong nagamit na frame. So itong frame na to, ito yung isa sa mga panindaw ko dati nung may Shopee store ako. Ngayon kasi matagal na kasing wala yun. So na-stock lang ito. Yun nga, mukhang magagamit ko na. Yan, straight or non-tapered na 4444 na para sa 4444 na headset. Yan, full internal cable routing, pang DSA threaded na bottom bracket yan. Yan, pang 27.2 mm diameter na seat post. Yan, quick release yung dropout. Yan, disc brake caliper mount naman na post mount. So nakagamit ako ng ganitong frame before. Yun talaga mga binabiyahe ko sa mga long ride noon. Actually nung December 2022, yung ganitong frame ang gamit ko. At saka meron akong vlog niyan. Tsaka nagamit ko rin yan nung nag-long ride ako sa Kaibiyang. Kaibiyang, Caliraya, Batangas Pier. Repbal, yan, nag-repbal ako yung one and only kong repbal bago ako maksidente. Konting review lang. Yung nagamit ko kasi una na tactical, yan yung bike na time na na-aksidente ako, na nasargon ako ng motor. Yan, bali ang nangyari kasi since na ang impact ay sa likod, nadali dito na bangga. Pero hindi naman nasira total yung frame. Actually, yung frame na yun, ginagamit pa ng kakilala ko, truck mechanic. Yan, hanggang ngayon, ginagamit pa niya. So, tested na yun, crash tested na yung ganitong frame. Yan. Yan yung mga positive points ang na-experience ko. Matibay talaga. Itong frame na to. At ang isa pa, ang gusto ko dito, yung geometry. So, ito yung sinasabi ko na old school. Old school geometry ito. So, pwede itong lagyan ng rigid fork. Mababa hindi gaano kababa yung BB drop. Yan, kaya nung naka 27.5 2.2 ako, never ako nagkaroon ng pedal strike. Yan. Yan yung isa pang mga points to. Next naman sa sa cons naman. Kasi ito budget frame lang to. Mabigat kasi ito eh. Timbangin natin. Ayan, titimbangan ko. Kasi yung mga Mountain Peak, yung Mountain Peak Everest, ang pinakamagano, mga 1.6, 1.7.
Ang pinakamabigat na Mountain Peak Everest yung 1.9 eh. Kasama pa yung true axle yun, yung Mountain Peak na yun. Ito naman, yan mabigat. 2.1. Naging 2.1 kg. Siguro kaya naging mabigat dahil nga sa, yun, meron pang ano ng stand. Nakabang na. Pwede naman tanggalin yan. Siguro, kahit naman tanggalin yan, siguro magiging ano lang, maglilis lang yun ng mga 30 grams, ganyan. Tapos ano pa? Yun nga, mabigat nga ito, yan, 2.1. Yan, 2.1 kg. Tapos yun nga, kita yung welding. Yan, old school, no? Pero kahit na old school nga to, full internal naman. Yun ang kagandahan dito. Yan, yun yung timbang niyan. So, yun nga, pag nag-build ako nito, siguro mabigat. Pero okay lang kasi matibay naman, tsaka yung biyahe ko naman sa Ilocos hindi naman masyadong maahon eh. Medyo ahon lang sa doon lang sa season. Yun, doon magsisimula yung ahon hanggang Rosario, hanggang Santo Tomas. Tapos puro pababa, then patag na. Ang kalaban na lang doon, hangin. Hangin mula, ano yata, Aringay hanggang ano na, sa amin sa Bacnotan. Tsaka kung kaya pa hanggang ano na, Tagum din Ilocos Sur kasi additional 31 o 32 kilometers mula dun sa Bacnotan. yan yung sa frame ko. Then kaya ito rin yung pinili ko kasi sa tingin ko kakasya yung wheel set yan. Ito yung nakakabit sa FC2. Ito yung ito yung LDCNC na RS300 na road bike rim set tapos 700 by 47C pero ngayon 48 na kasi nag-expand na. So 29 by 1.9 na yung actual na tire width. Yan, so i-fit test natin dito sa Tactical. Yan, sa Tactical TKO 3081C. Oh, yan guys, fit test na. 27.5 na frame na Tactical tapos 29 by 1.9 or 700 by 48C na yung actual na current na tire width. Yan, okay naman. Mga ano pa to, mga 7 to 8 mm sa gilid. Tapos, dito mas maliit lang ko. Ay, hindi. Maliit pa. Hindi. Mahaba pa. Ano, malaki pa. Okay pa. Tapos tignan natin dito sa may bandang seat stay. Ano, okay pa. Kasya. Sabi ko na nga pa, kasya to eh. Yan, so yun yung fit test niya, no? Okay naman eh. Then, ano pala, umorder na ako sa Shopee ng Submit K2 na 27.5. Kakasya yan. Medyo maliit din na clearance. Tapos, bumili rin ako ng mga M50-100 na shifter, M5120 na RD. Babalik na naman ulit ako sa M5120. yan ang susunod yung, abangan dito sa build ko. Yan, pang long ride kasi February na ngayon. Yan, si Ken. Buti na lang. Shoutout kay Ken. Pag-assist. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matawag yung notification. Yan guys, maraming salamat sa inyo. Guys, ito sa inyo.